mga kasalin, new day, new learnings. Panibagong kaalaman na naman ang inyong matututuhan! Sa araw na ito ay ating aalamin kung ano nga ba ang iba't ibang pamamaraan ng pagsasalin. Una, salita sa salita. Ang ayos ng salita ay nananatili. Ayon nga kay Saburi noong 1968, na the translation must give the words of the original. Ikalawa, literal. Ang istruktura ng SL ang sinusundan ng tagasalin, hindi ang natural at madulas na daloy ng TL. Ang gramatikal na pagkakabuo ng wikang isinasalin ay hinahanap sa pinakamalapit na katapat nito sa TL. Matapat. Tinatawag itong matapat dahil sinisikap ibigay ang eksaktong kahulugan ng orihinal habang sinusundan ang istrukturang gramatikal ng SL. Semantiko, pinagtutuunan dito ang higit na kahalagahang estetiko, gaya ng maganda at natural na tunog, at iniiwasan ang anumang masakit na taingang pag-uulit ng salita o pantika. Idiomatiko. Ang mensahe ng orihinal ay isinasalin sa paraang madulas at natural na daloy ng TL. Ginagamit dito ang idioma ng TL at sadyang nagiging iba ang forma ng pahayag, ngunit ipinapahayag ang mensahe sa paraang kawili-wiling basahin. Malaya. Ayon kina Almario et al., ito ay malaya, walang kontrol at parang hindi isang salin. Adaptasyon. Ito ang itinuturing na pinakamahalagang anyo ng salin dahil may pagkakataon na malayo na ito sa orihinal. Karaniwang ginagamit ito sa salin ng awit, tula at dula. Komunikatibo. Nagtatangka itong maisalin ang eksaktong kontekstual na kahulugan ng orihinal na wikang katanggap-tanggap at madaling maunawaan ng mga mababasa nito. Ngayon ay dadako naman tayo sa ilang mga halimbawa na kung saan ay ating ilalapat ang iba't ibang pamamaraan ng pagsasalin. Una, sa Ingles, time is gold. Sa salita naman, ito ay magiging oras ay ginto. Sa literal naman, ang oras ay ginto. Sa matapat naman, mahalaga ang oras. Sa semantiko naman, ang oras ay may malaking halaga, sapagkat kapag lumipas, hindi na ito mababawi. Sa idiomatiko naman, ang oras ay kayamanan. Malaya. Ang oras ay napakahalaga at hindi dapat sayangin. Adaptasyon. Sa panahon ngayon, ang oras ay kayamanang dapat gamitin ng gusto. Sa komunikatibo naman, huwag sayangin ang oras dahil mahalaga ito. English. He broke the silence. Kung sa salita naman, siya bumasag sa katahimikan. Sa literal, tinapos niya ang katahimikan. Matapat naman, pinutol niya ang katahimikan sa pamamagitan ng pagsasalita. Idiomatiko, nagsalita siya sa katahimikan. Komunikatibo, nagsimula siya sa katahimikan. Semantiko, sinira niya ang katahimikan. Adaptasyon, binitawan niya ang katahimikan. Malaya naman, naglabas siya ng salita. Mayroon tayo ritong panibagong halimbawa na mula Ingles patungong Filipino. Ito ay ang practice makes perfect. Kung isasalin natin ang practice makes perfect sa salita, ito ay magiging pagsasanay gumagawa perpekto. Kung isasalin natin ang practice makes perfect sa literal na pagsasalin, ito ay nagiging ang pagsasanay ay nagdudulot ng pagiging perpekto. Sa matapat na pagsasalin naman, ang practice makes perfect ay nagiging gumagaling ang isang tao dahil sa paulit-ulit na pagsasanay. Kung ang practice makes perfect ay isasalin sa semantiko, ito ay nagiging ang kasanayan at kahusayan ay nahuhubog sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Sa idiomatiko, sa tiyaga, may nilaga. Malaya, kapag sinisikap at inuulit ang paggawa, iyak ang pamutin ang kakayahan. Adaptasyon, sa edukasyon at buhay, ang pagsasanay ang susi sa buhay. Komunikatibo,
Kung palagi ka nasasanay, gagaling ka. Pangalawang halimbawa, Filipino patungong Ingles. Sa Filipino, walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Ngunit kung isasalin natin ito sa Ingles sa pamamaraang salita sa salita, ito ay magiging no hard bread in a hot coffee of your love. Sir, coffee? Thank you. Literal. There's no hard bread and warm coffee of your love. Sa matapat, no hardship remains unsoftened by the warmth of your love. Sa semantiko naman, nothing remains hard when touched by the warmth of your love. Sa idiomatiko, love softens even the hardest heart. Malaya, love has the power to soften even the toughest challenges. Sa adaptasyon, your love can overcome any hardship. Sa komunikatibo, your love even makes the hardest situation easier.